Grabe, dami na nagsisiayawan sa DNDS, mga paps. Kasi sobrang tumal na nga. Ang laki pa ng commission ni Grab. 25%. Kay InDrive 10% lang. Grabe ka, Grab. Ayaw mo talaga magbaba. Kawawa mga mo, driver mo. Nagsisilipatan na yung iba sa InDrive. Taas-taas ang gasolina at bilihin. Dapat magbaba ka mala ng komisyon kahit 15% para makasabay ka sa pamasahe ni InDrive. Bumaba nga yung pamasahe kasi yun, porsyento naman sa driver, ganun pa rin. Wala din. Yan, dami nagsisayawan na, nagdidelete na ng account kay Grab. Kasi di na makayanan yung boundary. Ayaw din nila kay InDrive kasi mababa. Palit trabaho talaga ang mga pumayo na sa TNBS, siguro mag-a-abroad na lang iba. Si-switch ng trabaho. Pero para sa akin, pagtsatsagaan ko na to. Sa minimum. Diba? 100 lang nakapix. Dito, pwedeng lumaki ang kita mo, depende sa araw. Sipag lang. Pag walang booking sa area na to, lipat ka sa may booking, mga maraming building, mga condominium. Kung mag-i-stay sa mga walang mga bahay, walang gaano mga condominium. Kasi kadalasan naman talaga nagbubuk sa mga TNBS. Yung mga talaga, nakatira sa condo, mga yayaman, yung mga yung mga yayamanin. Mga squatter bihira lang yan. Kadalag talaga. Kaya pag hindi ka nakajamba sa mga squatter area, wala. Abante ka na sa mga condominium. Bawa nasa probinsya ka, San Jose del Monte. Isang oras ka hindi pinasukan dyan. Walis ka na dyan. Pumunta ka na sa mga city. Gaya ng Fairview Terraces. Yan, marami dyan. Kasi nandiyan yung Lagros Subdivision, pinamalaking subdivision yan. Maraming nagubok dyan. Tsaka yung Tris Residence na condo. Tapos malapit pa sa SM. Ganyan dapat tinatambayan nyo. Mga baguhan dyan. Tapos piliin nyo, papuntang Maynila na. Kung nandyan na kayo, dapat di na kayo pipili ng pabalik ng Bulacan. Pag bumalik kayo ng Bulacan, kagapang na naman kayo papunta ng Fairview niyan. Sigurang ang booking. Asay nyo naman yun kung pauwi na kayo. Tatanggap kayo ng pauwi kung tiga San Jose del Monte, Bulacan kayo. Tatanggap kayo ng Bulacan. Pero kung paalis pa lang kayo, sa Fairview na kayo, siyempre kumuhan na kayo ng papunta ng Maynila, Taguig, Makati yan. Pasay. Kaya babalik. Then mahihirapan na naman kayo papunta ng Maynila niya. Mas maganda, Cavite. Yan, maraming booking din dyan. Tsaka malaki ang pero dyan sa Cavite. Las Piñas. Malaking pamasahe dyan. Tsaka naka-expressway. Pag ma-parte dyan, bilis lang. Hindi ganong takaw sa traffic. Kasi may South Luzon Expressways papuntang Laguna. Sa Cavite, may naman. Merong SLEX.
Ano pala, SLEX tuloy. Ano? Auto Sweep. Tsaka Easy Trip. Easy Trip pala yan, nasa Cavite. Auto Sweep sa SLEX. Sa mga wala pa palang RFID dyan, kailangan nyo yun mga paps. Para pag tumungtong ka ng expressway, di kayo mauhuli. Di abala ba? May mga ano dyan, sa may bandang Cavite, meron dyan, Cabitan. Kaya magtanong ka lang sa mga ano, sa toll, kung saan yung ano nila, boot nila na nagkakabit. Yan, number mo kailangan pag pupunta ka ng mga probinsya. Punta ka ng Olongapo. Para mabilis lang, meron kang RFID. Para hindi ka napipila sa mahabang pila. Hassle kasi pag may pila. Tatagalan ka pa. Basta didiretso ka na lang. Tsaka sa panahon ngayon, tsagaan talaga ngayon kasi sobrang tumal. Kailangan mo dumiskarte. Tututunan niya yan pag bumabiyahe na kayo. Kung paano maging diskarte ng TNBS. Kailangan di ka mag-stay sa isang lugar. Tsaka ito pala mga paps, para hindi kayo ma-1 star o kaya 2 star sa mga baguhan dyan. Huwag kayo mag-IOC pag tatanggap agad kayo ng booking dahil maamoy na passenger yan, ma-1 star kayo. Kailangan ano muna kayo ng candy, maghugas ng kamay para hindi maamoy sa sasakyan. Maamoy kasi yung sigarilyo mga paps. Yan ang ayaw ng mga passenger. Dahil laging mabango ang sasakyan. Para hindi tayo mo 1 star. Sa in-drive kasi marami nang 1 star dyan. Hindi sila nagustuhan sa'yo. Konting ano lang nag-1 star yung mga yan. Hirap pa na mabawiin. Kung na 1 star ka, buti sa Joyride walang ratings. Hindi nag-rate ng mababa si Joyride. Pero pag may reklamo ka naman, tapos ka, deactive ka agad dyan. Deactive ka agad kay Joyride. Kasi may pumunta ako sa office dati, nag-apply ako kay Joyride. May nakilala ko doon. Siya na deactive. Kasi nag-complain yung passenger niya. Nagpadagdag siya ng pamasahe. Kasi ang reklamo niya sa passenger, ang dami daw, tas ang tataba. Bali, 7 ata sila. 6-seater lang yung niya. Akainaw ba siya? Bali 7. Tapos ang tataba pa daw, ang bigat. Tas 90 pesos lang daw yung pamasahe. Ginawa niya ngayon, baka pwede daw pagpadagdag kasi overload na daw. Ayun, nireklamo siya. Deactive siya ngayon. Tempo lang yung kanya. Deactive siya, hindi na siya na love. Tatawagan na lang daw siya, wala na yun. Tatawanan na yun.